Praise the Lord. So tayo po ay manalangin. Ilagay nga po natin mga kamay sa ating puso. Sabihin natin, Panginoon, tulungan mo po ako at turuan sa umagang ito na maunawaan ko ang iyong mensahe sa akin. Likhain mo po sa akin ngayon ang mapagpakumbabang puso. Kumbiktahin mo po ako sa pamamagitan ng mensahe sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. So, ang ating pong pag-aaralan ngayon ay si Lucifer. Sabi mo, makinig ka. No? Tungkol kay Lucifer. Ha? Sayang, wala si Ate Lucy. Kasi nalaman ko, no? Nung nandun siya sa encounter, meron nagtanong sa kanyang pangalan. Ang pangalan niya po ay Lucila. Lucy lang. Nabigla siya kasi lagi siya nagbibiro. Sabi niya, ano pong pangalan niyo? Ang bilis ng sagot niya, Lucifer. Nagtawanan tuloy doon. Dapat pero alam niyo po ang pangalang Lucifer, no? Ito po ay napakaganda. Dahil si Lucifer po ay isang anghel na punong-puno ng karunungan, punong-puno ng kagandahan, anointed, light bearer, at siya po ay dating nasa Eden, doon siya nakatira, at ang kanyang damit ay punong-puno ng mga mamahaling bato. No? Pero tingnan natin ano ba ang nangyari sa kanya. So, ang ating pong title for today, sabihin mo, pride. Okay. So, kalbitin mo yung katabi mo. Makinig kang mabuti. No? So, tingnan natin kung ano ba ang nangyayari sa taong ma-pride. Amen. Alam niyo po ba na ang pride, kung saan po ito nagsimula? Ito po'y nagsimula ay sa langit. Sa langit, at ito'y nagsimula sa puso ni Lucifer nung siya ay tagalangit pa. Amen. At ang pride po ito, si Lucifer po ba ay sino? Tingnan po natin Isaiah 14 verse 12, English, yung New King James. Ang sabi rito, how you are fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning. So anak pala siya sa umaga. Maliwanag, ibig sabihin, how you are cut down to the ground, you who weaken the nations. No? So sinasabi rito, paano ka ba bumaksak? Ikaw na Lucifer sa lupa. Ano ang dahilan at ikaw ay bumaksak sa lupa? No? Verse 13. For you had said in your heart, eto na ang dahilan. Sinabi niya daw sa kanyang sarili, sa kanyang puso, I will ascend into heaven. Sabi niya, papanik ako sa langit. I will exalt my throne above the stars of God. I will also sit on the mount of the congregation on the farthest sides of the north. 14. I will ascend above the heights of the cloud, and I will be like the Most High God. Gusto niya raw maging kamukha ng Diyos at ang gusto niyang umupo doon sa upuan ng Diyos. No? Kita niyo yung, at wala pong pinagsasabihan niyan si Satanas. Sinabi lang niyang kanino? Sa kanyang sarili. Kaya lang sabi niya, he said in his heart, nalimutan ni Satanas, ni Lucifer pa pangalan niya doon. Ibig sabihin, ang Lucifer po kasi ito po ay good angel. Nung siya po ay naging bad angel na si Lucifer, ang pangalan niya ay naging Satanas. Okay? So, ang pangalang Lucifer pala ay maganda. Ha? Kasi ito yung dating pangalan ni Satanas nung siya ay good pa. Okay? So, ang word na Satanas ang masama. Satanas means enemy, adversary of God. At yun din po ang kaaway natin. Kaya wag po kayong kakampi kay Satanas kasi kaaway natin siya. Kaaway niya tayo. Amen? Okay. So, ang next verse, sabi rito, yet you shall be brought down to Sheol. Ang Sheol po ay hell, to the lowest depth of the pit. Ibig sabihin, kaya siya po ay bubaksak dahil ang sabi niya, ako ay magiging katulad ng Diyos. Ako ay uupo sa trono ng Diyos. Yun ang pangarap niya. Ang trabaho niya sa langit ay sambahin yung Diyos na yun. Pero ayaw niya nang sumamba. Ang gusto niya ay
Siya na ang uupo doon sa pwesto ng sinasambahan niya. Para bang halimbawa, ako vice mayor. Eto, mayor. Balang araw, tatalunin ko tong mayor na ito. No? Parang si Binay ngayon, di ba? Ako ang magiging next president. Parang ganun. Sinasabi niya yon sa kanyang sarili. At ngayon, lantaran niya ng sinasabi na siya ay tatakbong presidente. Kaya katakot-takot ang mga bato sa kanya. Pero kita nyo, no, ang gustong posisyon ni Satanas, ni Lucifer, ay posisyon ng Diyos. Tayo pong mga Kristiyano, tayo po ay hinihingi ng Diyos na maging Christ-like. Sabihin nyo nga, Christ-like. So meron tayong goal, tayong mga Kristiyano. Kailangan tayong maging katulad ni Kristo at maging kamukha ni Kristo. Sabi mo sa ugali. Yan. Huwag mong kukunin yung trono ni Jesus Christ. Na halimbawa, pag sinabi ko nandito, ako si Susan. Ngayon, ako na ang appointed daughter of God. Naku, umalis na kayo rito. No? Hindi na yun dapat. Na dapat sasabihin mong ikaw ang Diyos. Ang ating pong Diyos, sabi nyo ay si Yeso Kristo. Kaya siya po yung ating Lord. Ngayon, dahil po ito sa kayabangan, sa pride, sa puso ni Lucifer. Alam nyo ba that pride changed an angel, a good angel, into a devil? Ulit. Nung si Lucifer po ay napakabuting anghel, magaling, ang ganda ng boses, siya po ay nakadamit ng iba't ibang bato, ganun po ang damit niya. Ganun po siya nilikha ng Diyos. Merong mga instrumento dito sa vocal cord, kaya pag kumanta, nagniningning ang buong kalangitan. Ganun po si Lucifer noon. Pero nung siya pa'y nagsimulang nagkaroon ng pride, ano ang nangyari sa napakagandang anghel? Ito pong magandang anghel na yon, na ang pangalan ni Lucifer, nag-change into Satan. Nangungusap-busan niyo ba ang Diyos? Na ikaw na Kristiyano ngayon, na kamukha ni Kristo, anak ng Diyos, ay pwede ring mangyari ang nangyari kay Satanas. Na ikaw ay anak ng Diyos, magiging anak ng Diablo. Dahil lang sa pride. So pride is a serious sin. Amen? So magkaroon po tayo ng aral kay Lucifer, na siya po ay light bearer, archangel, na tawag na day star. Tingnan niyo yung mga tinatawag na mega star, diamond star, superstar. Di ba lahat sila baksak ngayon? Kasi ganun ang trabaho ni Satanas. Kasi pag ikaw ay itinataas na, itinatanghal na, nagkakaroon ka na ng pride, na dapat hindi yun nangyayari sa atin. Kahapon nga po, naanyayahan po ako sa Tracy Martinez City na mag-lead ng prayer sa kanila. And the prayer was so anointed. No? At ang daming naglapitan sa akin na tao. Nagyayapusan sa akin, nagiiyakan sila dahil natumbok yung kanilang problema doon sa church. At ang sabi pa nga sa akin ni Pastor Alex, oh, I like your prayer. There's so much power, sabi niya ganun. Natumbok mo ang problema ng church. At nagsisimula na magkaroon ng pride sa puso ko. See? Kita nyo? Kasi yung mga too much praise, yung too much praise, yung mga sinasabi sa atin, doon ka medyo kunyari, unti-unti kang, galing ko Nako, mabuti na lang naramdaman ko. At nang humingi ako ng mensahe kahapon sa Panginoon, ipinakita to, pride. Sabi ko, Lord, ayoko na maging katulad ni Lucifer, na from a pastor will become like a devil. Amen? Na yung good Christian, good pastor will turn into a devil dahil lang sa pride. Sa pagyayabang lang po ito. At kita nyo si Satanas, walang kasama. Nung sinabi niya to, sinabi niya sa kanyang sarili, wala siyang kausap, kundi sino? Yung puso niya. He said in his heart, I will be like God. Inalimutan niya na ang Panginoon ay nakatingin sa puso. Kaya wag po nating ilalagay sa puso natin na, kundi sa akin, hindi kayo magkakaganyan. Sa akin po, may talagang patotoo ko dyan.
Ito po yung nabasa ko sa Deuteronomy chapter 8. Nabasa ko po ito. Nangyari na sa akin bago ko pa nabasa. Nasabi ko noon, gusto ko matuto kayo dito sa testimony ko. Sabi ko noon, kundi sa akin, ito na, no? Tingnan nyo yung word ko, no? Kundi sa akin, hindi makakatapos ng pag-aaral ang mga anak ko. The day na sinabi ko yung araw na yon, doon na po nagsimulang bumaksak ako. Tapos nabasa ko po sa Deuteronomy 8, wag daw nating sasabihin na ikaw ay nagkaroon ng lakas, nagkaroon ng kayamanan, nang dahil sa sarili mong lakas at kapangyarihan. Ibabaksak ka pala ng Diyos. Nung malaman ko yon, nagsisi po ako, nagpakumbaba ako sa Panginoon at ni-restore niya ulit. No? Napakabuti po ng Diyos dahil meron tayong binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na magsisi. So tingnan po natin kung ano ba ang kalagayan ni Lucifer noon. Ezekiel 28, verse 12. Ang sabi rito, no? So kung gusto niyo mong makilala si Satanas, nasa Isaiah 14 po yan, at saka Ezekiel 28. Diyan po nakalagay ang mga katotohanan tungkol kay Satanas, kung paano siya bumaksak sa lupa. Kaya nga po sabi kanina doon sa Lucas 10:18, di ba? Nabasa niyo po doon sa Bagong Tipan sa Lucas 10:18, sinabi sa kanila ni Jesus, nakita kong parang kidlat na nahulog si Satanas mula sa langit. Ito po yung tagpo na ito. Noong nagkaroon ng pride si Lucifer sa langit, sabi ni Jesus, nakita ko, nahulog si Satanas mula sa langit. Binaksak siya sa lupa. Kaya ngayon, nasa si Satanas? Nandito! Ang kasama natin dito, hindi si Satanas. Alam niyo ba kung sino? Yung mga alagad ni Satanas, mga demonyo. Kasi tayo po ay mga kumbaga, maliliit lang. Ang tinatarget po ni Satanas ay yung mga matataas. Yung mga king of Tyre, yung mga presidente. Yan ang mga binabantayan niya. No? Tayo, mga demonyo lang ang naka-assign sa atin. Yung mga kasama niya sa group, sa worship team. Kumbaga, para makita nyo, ba si Abby, no? Siya yung leader ng worship team. Kumbaga, ang naka-assign sa atin, yun lang nasa likod. Kasi si Lucifer, ang kanya pong role sa langit ay worship leader. Kaya be careful, worship leader, wag kang magkakaroon ng pride. Dahil yan ang kinabaksak ni Satanas. Okay, ang sabi rito sa Ezekiel 28:12, Son of man, take up a lamentation for the king of Tyre, and say to him, thus says the Lord God, you were the seal of perfection, full of wisdom, and perfect in beauty. Si Lucifer po yan. Si Lucifer daw ay sealed with perfection. Perfect po siya. Kaya yung mga perfectionists, be careful. Yung mga full of wisdom, be careful. And perfect in beauty. Gandang babae, gandang lalaki. Yan na po yung mga punto na ipinagyayabang. Diyan na nagsisimula silang magmataas. Wag po kayong manlalait ng kapwa. Kung ikaw ay biniyayaan ng Diyos na magandang mukha, magpasalamat ka. Amen. Wag po tayong manlalait. Dahil ito si Satanas, nilikha daw siya na napakagandang lalaki. So si Satanas po ay lalaki. At siya po ay light bearer. Maliwanag. Kaya nga po yung mga nagkukwento sa akin, alam mo na naginip ako. Ang liwanag. Tapos si Virgin Mary daw nakaganyan. Hindi niya alam na si Satan ay light bearer. Anak sa umaga, maliwanag. Ang Diyos po pag nagsalita, hindi magpapakita ng liwanag. Nagsasalita po ang Diyos sa pamamagitan ng Biblia. Amen. So hindi mo kailangan ng liwanag, ang kailangan mo liwanag ng ilaw para marinig mo ang tinig ng Diyos. Huwag kayong maghahanap ng, oh Lord, magpakita ka sa akin. Ang magpapakita po sa inyo si Satanas. At magpapakita siya ng liwanag para maniwala ka. Kaya lang dito, ibinuko siya. Nakalagay sa Biblia na si Lucifer ay light bearer. Day star. Maliwanag talaga. Amen? Pero ngayon siya ang hari ng kadiliman. Okay, next verse. Tingnan nyo kung ano ang katauhan ni
Lucifer? You were in Eden, the garden of God. Kita nyo, nasaan ang pwesto noon ni Lucifer? Nasa munisipyo. Di ba? Ito yung mga naka-aircon ngayon. Di ba? Nasa Garden of Eden, nasa Garden of God. Tapos ang kanya daw damit ay every precious stone was your covering, was your clothes. Ang damit pala ni Satanas ay ang gaganda. Na? Punong-puno ng mga bato na kumikislap. Nga ganun. Yan po yung damit na binigay ng Diyos sa kanya. No? At ang sabi, ang mga bato, sardius, topaz, diamond, beryl, onyx, and then jasper, sapphire, turquoise, emerald, with gold. Kita nyo ang covering ni Lucifer? Grabe, di po ba? No? The workmanship of your timbrels and pipes was prepared for you on the day that you were created. Ang sabi, nung ikaw daw nilikha, abay nilagyan na ng napakaganda. Boses ang kanyang lalamunan. Amen? Ayan, nakasulat, di po ba? 14. You were the anointed cherub. Okay. Kita nyo, si Lucifer ay very anointed. Kaya nakakatakot yung sinabi sa akin kahapon. No? Medyo lumaki yung ulo ko, tsaka lumaki yung tenga ko. Pero kita nyo tong mensahe, wag na wag po tayong magkakaroon ng mapagmalaking puso. Na? Dahil ibabaksak po tayo ng Panginoon. 15. And then prepare mo yung 17. You were perfect in your ways from the day you were created. Eto na, till iniquity was found in you. Kita nyo kung gaano siya nilikha ng Diyos, pero nag-isip pa rin siya ng kasamaan sa Diyos. At nakita daw yun ng Diyos saan? Sa kanyang puso. Amen? So, hindi ko man nakikita ang puso ng bawat isa sa inyo, kita po yan ng Diyos. Dahil ang sabi nga po ng Panginoon, di ba? 1 Samuel 16:7, that God looks at the heart. Pero tayo malimit tayong tumingin sa mukha. Kaya sabi ng Panginoon, mag-ingat ka sa mga maamong mukha. Amen. Dahil yan ay mga asong gubat. Verse 17. Your heart was lifted up because of your beauty. Kita nyo, ang iyong puso ay nagmalaki. No? Nagmalaki dahil sa iyong ganda. You corrupted your wisdom for the sake of your splendor. I cast you to the ground. I laid you before the kings that might gaze at you. So tingnan nyo, no? Ang Panginoon, talagang ayaw niya na tayo ay nagmamataas. Kung ikaw man ay maganda o gwapo ngayon, may pinag-aralan, maraming pera, may kotse, no? Marami kang perang nadating, wag na wag kang magmamataas. Kung nagawa ng Diyos na si Lucifer, na napakagandang lalaki, anointed, magandang boses, lahat nasa kanya na, nag-turn into evil in just twinkling of an eye. Ganong kabilis ibinaksak si Satanas. Ang sabi ni Jesus, di ba, Lucas 10:18, pakilagay, parang kidlat daw ang pagbaksak ni Satanas. Ang bilis. Hello? Lucas 10:18. Sabi rito, and he said to them, I saw Satan fall like lightning from heaven. Sabi ni Jesus, nakita ko kaya si Satanas na bumaksak mula sa langit, parang kidlat. Bakit kaya sinabi ni Jesus yun? Kasi nandun siya nung mangyari yun. Dahil ang sinasamba doon ay si Jesus. Amen? Pero nagkaroon ng pusong inggit, pride, si Satanas. Kaya ngayon, kita nyo sa totoo lang, ang daming nagmamataas. Hindi exempted dito ang pastor, hindi exempted dito ang worship team, hindi exempted dito ang mga Kristiyano. Ang mga teachers. Di ba? Marami ang nagmamataas. And this message is a warning to us. Kung nagawa ng Diyos yun kay Lucifer, magagawa din yun ng Diyos sa atin dahil ang Diyos po ay hindi nagbabago. Siya yung Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Okay, tingnan natin kung sino pa ang mga nagbago.
King Nebuchadnezzar. Tingnan nyo na itong hari na ito, kung gaano na isang hari ay naging halimaw. Dahil sa pride. Bakit kaya ito sinulat? Sabi mo sa katabi mo, para matuto ka. Okay? Daniel 4:30 to 33 and 33. Tingnan nyo, sabi ni Haring Nabucodonosor, nung siya po ay nakapagpatayo ng napakalaking building. Sinabi niya, talagang dakila na ang Babylonia. Ako ang nagtatag nito. Tingnan nyo, yung word na ako, nakakatakot yun. Dapat ako sa tulong ng Diyos. Amen? Dapat, wag po natin sasabihin, kundi dahil sa akin. Nakakatakot po yan kasi iyan po yung mga lengguwahe ni Lucifer. Sabi rito, at ginaya naman ni Haring Nabucodonosor. Kaya wag nating gagayahin. Amen? Dahil ang sabi rito, talagang dakila na ang Las Piñas. Ako ang nagtatag nito upang maging pangunahing lungsod. Napakalinis na lungsod ang Las Piñas. At maging sagisag ng aking karangalan at kapangyarihan. Amen? 33, tingnan nyo ang nangyari after niyang sabihin na siya daw ang nagpaganda ng Babylonia. Nangyari agad kay Nebuchadnezzar ang sinabi ng tinig. Yung pong tinig na narinig niya galing sa Diyos. Itinaboy siya sa parang, inalis sa munisipyo, inalis sa pagiging presidente. Kita niyo yung mga nagmataas sa presidente? Nasaan na ngayon? Hospital arrest. Andun, di ba? Yung iba ngayon nasaan? Nasa kulungan. Because of pride. No? Itinaboy siya sa parang at kumakain ng damo. Tingnan nyo, no? Isang hari na ngayon, itinaboy, kumakain na ng damo. Mukhang marijuana yata to, no? Tulad ng baka, nabasa siya ng hamog, humaba ang buhok niya na parang balahibo ng agila at ang kuko daw ay naging tila kuko ng ibon. So, i-picture nyo yun, no? Isipin nyo ganito ang mukha. Pagkatapos ang haba daw ng buhok, tapos ang hawak-hawak kong pagkain ay damo. No? Pagkatapos ang haba ng kuko. Isipin mo, tao ko, tapos ang kuko ko para daw kuko ng agila. Kuko ng ibon. So, mukha kang halimaw. Isang hari ito na napakagaling. Amen? Pero sa isang iglap, dahil ang sabi niya, kundi dahil sa akin, hindi magiging ganito ang Babylonia. O sa atin namang mga Kristiyano, kundi dahil sa akin, itong pamilyang ito, hindi titino. Hello? Kundi dahil sa akin, hindi makakapagtapos ang mga anak ko. Kundi dahil sa akin, walang mangyayari sa inyo. Wag na wag po natin yung sasabihin. Amen? Kita niyo yung mga lengguwahe ng mga matataas ang pride? Gusto niyo bang maging kamukha ni Haring Nabucodonosor? Na ang hawak ay damo. Kaya siguro yung mga nagmamariwana, no? Damo na hawak. Amen? So, pinakita sa atin, nangyari kay Lucifer, nangyari kay Haring Nabucodonosor. Isipin nyo, hari ito. At tayo po ay tinatawag ng Diyos na mga hari dito sa lupa. Tayo po ay mga kings. At ang ating pong king ay si Jesus Christ. Amen? So, tingnan naman natin yung next na hari, King Uzziah. Tingnan nyo kung ano nangyari. 2 Chronicles 26:16. Let us learn from their story, ha? But after Uzziah became powerful, so nakakatakot maging makapangyarihan, his pride led him to his downfall. Kita nyo, sinasabi ng Bible kung ano ang nagpapabaksak sa isang powerful king. Sabi rito, his pride. Amen ba dyan? So, nakakatakot pala ang pride. Pero masarap po yung fried chicken. No? Yun na lang po yung ating kakainin. Pati pride, isama na natin. Lunukin na natin yung pride na yan. Gawin nating fried chicken. Amen? Dahil mahirap po, kita nyo, isa-isang sinasabi rito kung ano ang nangyayari sa mga taong ma-pride. Inumpisan sa tagalangit, sa mga hari, ito pa, isang hari pa ulit. Kay King Hezekiah. King Hezekiah, 2 Chronicles 32,
24-26. Sabi rito, di nagtagal, tingnan nyo to, yung mga gumaling. Di nagtagal ay nagkasakit daw ng malubha si Haring Ezekias. Nanalangin siya kay Yahweh at binigyan siya nito ng isang palatandaan na siya ay gagaling. Amen. Ngunit hindi niya kinilalang utang na loob. Kita mo, walang utang na loob. Ang ginawa ni Yahweh para sa kanya. Sa halip ay naging palalo, mayabang, mataas, ma-pride. Yung pinagaling na yon, kaya naman siya ay pinarusahan ng Diyos, pati ang Juda at Jerusalem. Tingnan nyo ang storyang ito. Kapag pala ikaw ay ma-pride, pati pala lugar mo nadadamay. Pati pamilya mo damay. Kita nyo, Juda at Jerusalem ay pinarusahan din ng Panginoon dahil sa isang hari na namumuno sa kanyang nasasakupan. Kaya nga po kung ako namumuno dito sa church na ito, pag ako nagkaroon ng pride, damay kayo. Ganun yun. Kaya nakakatakot po yun. Kaya dapat lagi po natin sinasabi sa Diyos, Panginoon, likain mo sa akin ng pusong mapagpakumbaba. Tinatakwil ko po ang ugaling mapagmataas. Diba marami naman kayong kakilalang nagmamataas? Nasa na sila ngayon? Baksak, talagang mangyayari po yan sa kanila dahil ang sabi ng Diyos, ang nagmamataas, ibabaksak. So wala kang makikita na pataas ang nagmamataas. Si Lucifer nga nasa langit Diba ibinaksak sa lupa? So mahirap po ang magmataas. Verse 20-16, pero tingnan nyo ang ginawa ni Haring Hezekiah nung siya po ay nagkasakit at walang utang na loob. Ito po ang gayahin natin. Verse 26. Ngunit sa bandang huli ay nagpakumbaba siya at ang mga taga-Jerusalem. Dahil dito, hindi na daw pinarusahan ni Yahweh ang sambayanan habang nabubuhay pa si Haring Ezekias. So ano po ang solusyon para hindi na matuloy ang galit ng Diyos dahil sa pride mo? Magpakumbaba ka na, kapatid. Kaya alam nyo ba yung mga may mga sakit? Ayaw po yung magpakumbaba. Ayaw lumapit sa Diyos. Kita nyo si Haring Ezekias, may sakit na malubha. Pero lumapit siya sa Diyos, pinagaling siya. At nung magaling na, walang utang na loob sa Diyos. Pero kita nyo kung gaano kabuti ang Panginoon. No? Gustong-gusto na siyang parusahan, pero nagpakumbaba si Haring Ezekias. Na dapat po, ito ang ginagawa natin. Kung ikaw ay naghihirap na ngayon, kung ikaw ay may sakit ngayon, kung ano man ang nangyayari sa iyong pamilya, gayahin mo si Haring Ezekias. Ang sabi, magpakumbaba. At ang sabi, hindi na raw pinarusahan ni Yahweh ang sambayanan ni Haring Ezekias. At yung Jerusalem, yung bansang nasasakupan niya, ay pinagpala din ng Panginoon. Kita nyo, napakarami pong nakasulat sa Biblia. Inumpisahan sa langit hanggang sa mga hari sa lupa. Nakita natin na ang pride ay napakasama. Kahit ikaw ay isang anghel, magmumukha kang demonyo. Kaya po nagkaroon ng demonyo Dahil lang po sa pride. Hello? Kaya po may demonyo dahil sa pride. Nakakatakot po pala ang pride, di po ba? Dapat walang demonyo ngayon kung di nagkaroon ng pride si Lucifer Dapat hindi tayo nahihirapan ganito, dapat hindi tayo tumatanda at hindi tayo namamatay kung hindi po nagkaroon ng pride si Lucifer. Ganun pala katindi yun. Ngayon, tingnan naman natin ang mga Hudyo at mga Kristiyano. Paano naman kaya nagkakaroon ng pride ang mga Kristiyano? Deuteronomy 8, verse 14. Huwag po kayong magagalit sa verse na ito. Sabi rito, huwag daw tayong magmalaki. Huwag ninyong kalilimutan si Yahweh na nagpalaya sa inyo mula sa pagkaalipin sa bansang Ehipto. Ang Ehipto po, pag nakita nyo sa Bible, ito po ay sanlibutan. Ito po, it refers to Satan. No? Kaya sabi, huwag daw tayong magmamalaki. Huwag tayong ma-pride. Paano tayo nagiging ma-pride?
Kapag kinalimutan mo na si Yahweh at hindi ka na nagsisimba, nagkakaroon ka na ng pride, kapatid. Bigla kang kayo natigilan ah. Ganun ba yun? Basahin po ninyo. Huwag daw tayo magmamalaki. Ibig sabihin, kaya nga po yung iba, nire-remind na natin, magsimba kayo, mag-pray kayo, magpatawad ka. Paano yung paalala ko sa kanila? Bakit? Tapos pag hindi yan sumunod, ikaw ay nasa pagmamalaki. Ikaw ay nagkakaroon ng kasalanang pride. Dahil ayaw mong sundin ng Panginoon. Grabe, no? Kala natin sila lang, pati po tayo. Kaya dapat po tayo ay nagpapakumbaba. Hangabat may buhay po, may pag-asa. Madali lang naman pong magpakumbaba. Kaya nga sabi ng Panginoon, kapag ikaw mananalangin, sara mo pinto para walang makita nagpapakumbaba ka sa akin, para hindi ka mahiya. Diba? 2 Chronicles 7 verse 14. Ito po ang dapat nating gawin. Ngunit kung ang bayang ito, o taong ito, na nagtataglay ng aking karangalan, kita nyo, number 1 requirement ng Diyos, magpakumbaba. After mo magpakumbaba, manalangin ka. Tapos sabi ng Diyos, hanapin mo ako. Pero baliktad kayo hinahanap. Sabi ng Diyos, hanapin mo ako. So tayo ang hahanap sa Diyos. Amen. Kung tunay ka nagpapakumbaba, magpe-pray ka, and then you seek church. A true church. Seek me, sabi ng Lord. No? At talikuran daw ang kanilang kasamaan. Ang sabi rito, pakikinggan ko sila mula sa langit. So, hindi po pala basta-basta nakikinig ang Diyos sa prayer. Pag ikaw ay merong pagmamataas sa puso, at ikay nanalangin, hindi ka pakikinggan ng Diyos. Number 1 requirement is, magpakumbaba ka. Then, bago ka mag-pray. And then, hanapin mo daw siya. At ang sabi ng Diyos, ang promise naman niya, pakikinggan niya ang iyong prayer. No? Patatawarin ko sila. Ito pa, napakatindi. Sipin nyo, pag nagpakumbaba, patatawarin daw tayo sa ating mga kasalanan at muli daw pasasaganain ang ating mga lupain. Ano lang ang susi? Pagpapakumbaba. Amen? Wala palang panalo ang pagmamataas. Hindi pwedeng bahala ka sa buhay mo. Hindi po pwede po yung ganun. Kailangan po tayo ay nagkakasundo-sundo. Para ibuntong hininga ni ate. Di ba? So, kailangan po natin talagang gawin. Alam nyo ba na ang pride ay nasunod hanggang prayer closet? Pakilagay ngayon Lucas 18. Verse 10 to 14. Lucas 18, 10 to 14. Uulitin ko po yung sinabi ko. Alam nyo po ba na yung pride ay nasunod hanggang sa prayer closet? Hanggang sa oras daw ng pananalangin natin, nasunod pala ang pride? Tingnan nyo po itong Lucas 18, verse 10 to 14. Meron daw 2 lalaki na pumunta sa templo at sila'y nanalangin. Ang isa daw ay Pariseo at ang isa daw ay tax collector. Verse 11. At ang Pariseo daw ay nakatayo at nananalangin. Tingnan nyo ha. At sinabi, O Diyos, salamat na ako hindi katulad ng tao na to na extortioners, no? Unjust, adulterer, and even at this tax collector. Sabi niya, Panginoon, salamat at hindi ako katulad nitong lalaking ito. No? Isang maniningil ng buwis. Isang mangangalo niya. Isang masamang tao. Kita nyo? No? Verse 12, tingnan nyo, sinabi pa. Tapos sabi niya, at ako'y laging nagpa-fasting. Lagi ako nagpe-pray. Lagi rin ako nagbibigay ng ikapu.
Kita niyo yung mayayabang, lahat ng sinang ginagawa, sinasabi. Pero tingnan niyo kung paano siya kinondemn ng Panginoon. Verse 13. And the tax collector standing afar off would not so much as raise his eyes to heaven. At meron daw doon isang tax collector na hindi man lang daw makatingin sa langit, nakaganon. At dinadaguk-dagukan daw. No? Ang kanyang dibdib, ang sabi niya, Panginoon, mahabag ka sa akin. Ako'y isang makasalanan. Kita niyo pa paano nagpakumbaba itong tax collector? Kita niyo yung verse 14. Next verse. I tell you, si Jesus na po nagsasalita. I tell you, this man went down to his house justified rather than the other. Pinatawad daw ng Diyos yung tax collector na inamin na siya'y makasalanan o ma-pride. Hello? Kesa daw dun sa isang lalaki, for everyone who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. Yun daw nagmamataas ay ibabaksak. Kita nyo, nagpe-pray na itong lalaking to. Hindi niya alam ang qualification ng 2 Chronicles 7:14, magpakumbaba, and then pray, and then seek the Lord. Amen? Eh, lalaking ito sinumulan sa pagmamataas, at nanalangin, at nagturo. Hindi ako katulad ng katabi ko. Mas makasalanan to kaysa sa akin eh. Huwag po tayo maggaganon, huwag tayo mag-uusga ng tao. Amen? Kita nyo kung paano kinondena at hindi siya pinatawad ng Diyos dahil sa kanyang pride. Tayo po ba'y natuto? Amen. Tayo po tumayon lahat? Let us pray, no? Habang naawit po ang worship team, no? Isusuko po natin lahat. Ngayon nakita natin kung gaano ka-seryoso ang kasalanan ng pagmamataas. Si Lucifer na isang napakaganda at anointed na anghel, hindi po nakalampas dito. Mula sa langit ay bumaksak. Isang napakagaling na hari, naging mukhang halimaw dahil lang sa pride. Amen? Marami po ang pinakita ng Bible. Ang mga Hudyo po ngayon, no, na hindi rin kinilala si Jesus. Hanggang ngayon, katakot-takot. Nadigmaan ang kanilang dinaranas. Wala silang kapayapaan because of the pride. Hindi nila kinilala si Jesus bilang Lord and Savior. Nagkaroon sila ng self-will. Hindi ikaw ang Mesiyas. Hindi ikaw ang Kristo na inaantay namin. So ngayon, lahat po tayo ay tumungo. Then ask the Holy Spirit, Holy Spirit, kung meron po kayo nakikita dito sa aking puso na pagmamalaki, na pride, kayabangan, na hindi ko po nakikita. Banal na Espiritu, ipakita mo po ito sa akin ngayon. Tulungan mo po ako, Panginoon, magpakumbaba. Dahil nakita ko po kung paano mo pinatawad si Haring Hezekiah, Panginoon, dahil siya'y nagpakumbaba sa iyo. Panginoon, ayokong maging katulad niya, na walang utang na loob, na pati tuloy ang buong sambayanan ko ay naparurusahan dahil lang sa aking pagmamataas. Kaya ngayong umaga, Panginoon, narito po kami lahat. Kumbiktahin mo po kami sa aming mga kasalanan, sa aming pagmamataas, sa aming mga kayabangan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, at palayain sa ugaling ito. Hinihingi po namin ang iyong tulong, Banal na Espiritu. Kumbiktahin mo po ang bawat isa. Tulungan niyo po silang magpakumbaba. Manalangin, Panginoon, at hanapin ang iyong mukha. Panginoon, ang pangako mo, patatawarin mo po kami. Hallelujah. Lord, we surrender all to you today. Yes, Lord God. We are here, O Lord, to surrender, Lord, our pride. In the name of Jesus, palitan mo po ito, Panginoon, ang puso mapagpakumbaba. Tulungan niyo po kaming umamin sa aming mga kasalanan. Hinihingi po namin ang iyong tulong, Banal na Espiritu. Holy Spirit, make a conviction to every heart today. Come on, church, repent. Hanggat may panahon, huwag natin tularan si Lucifer. In Jesus' name, yes, Holy Spirit. Holy Spirit, move mightily to their hearts right now. Oh, yes, in Jesus' name, I rebuke the spirit of pride right now in Jesus' name. An arrogant heart in the name of Jesus. I
I rebuke all the evil spirit, the human spirit, in Jesus' name. I bind all of the evil spirit right now, the spirit of pride in Jesus' name. I bind all of you in the name of Jesus. Oh, yes, in the name of Jesus, oh Lord. You can restore family, Lord, kapag meron nagpakumbaba. You can restore, Lord, ang kayamanan na wala. Kung kami magpapakumbaba sa iyo, Panginoon, patawarin mo po kami, oh God. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah. Kumbiktahin mo po sila, Panginoon, na sila'y magpakumbaba sa iyo, oh Diyos. Oh, Jesus, thank you for your grace. Sabi mo, Panginoon, you give grace to the humble, but resist the proud. Kaya, Panginoon, give us grace, Lord. We humble ourselves to you. Forgive us, Lord, for the sin of pride. Hindi po namin alam na ganito kaseryoso ang kasalanang ito. Kaya patawarin niyo po kami sa aming pagmamataas, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Oh, in Jesus' name, Lord, we believe, Lord, oh God, that your forgiveness, Lord, is flowing right now in Jesus' name. Yes, oh Lord God, in Jesus' name. We honor you and we bless your name, oh God, in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Praise God. So makakaupo na po.